kuryente, pinaghahandaan ang bawat gabi. Mahirap talaga. Yung iba kahoy, yung iba buko. Ilaw namin para maliwanag lang. Yan, magluto kami kahit madilim. Inakuan lang namin yung, nakapa-kapa lang namin yung mga kaldero namin. Lahat na badong inatanim namin para may pagkain kami. Kung matamad ka, wala ka makain. Wala magbigay sa'yo. Madalas, huli sila sa balita. So ang impormasyon po, hindi po nakakarating agad sa inyo? Wala. Malakas ba? Malakas yan na sa amin. Yung malakas yan na ang bagyo, ang tawag namin. Pero iba daw. Kan? Iba ang ganyan yung lakas ng bagyo. Wala kaming radyo. Wala kaming cellphone. Ano ibili namin? Tama po yan. Ito. Isa pa doon nga, kung wala silang kuryente, para bang lumalabas na hindi sila kasama sa sibilisasyon at wala silang alam kung anong nangyayari sa labas, lalo na yung mga nakikita natin mga pangyayari. So ito po talagang, kung saan pa halos nasa lumang sibilisasyon pa sila. Hindi nag-iisa sina Tatay Pilit at Nanay Lydia sa sitwasyon nila. Sa buong probinsya ng Palawan, pangalawa ang Bataraza sa may pinakamaraming bilang ng pamilyang walang kuryente. 6 sa 10 pamilya rito nabubuhay sa dilim. Hindi nga sila konektado sa transmission grid, tapos yung power plant nila ay nasisira pa. Yun yung malaking problema. So yung reliability ay napakalaking problema. Halos kalahati naman ng mga pamilya sa buong Palawan ang wala ring kuryente. Palawan, mayaman daw. Pero kung ako magsabi, hindi. Pobre talaga. Sa Palawan matatagpuan ang Malampaya Deepwater Gas to Power Project. Ang gas na nakukuha mula sa Malampaya ay nagiging kuryente na kayang suplayan ang mahigit kalahati ng Luzon. May kita ang national government mula sa Malampaya. Halos 4 na taon na iginigiit ng probinsya ng Palawan na dapat ay may parte rin sila sa kitang ito. Pero hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ang kaso sa Korte Suprema. At the very least, dapat 10 to 12 billion pesos yung napupunta dito sa Palawan. So sa punto na yun, dehado na yung residents ng Palawan kasi hindi nila nakuha yung share nila dun sa local government cut. Ikalawa, dehado sila kasi maging dun sa primary purpose ng fund, electrification, hindi rin sila nag-benefit dun. Alam ba, magkain kami, yan, buho, binabasag. Palingat namin yung apoy bago sindihan yung buho na yan. Yan ang ikuan namin, kapalit ng ilaw. Makaluma ang kanilang paraan para magkailaw. Baga mula sa sinigaang kahoy ang gamit nilang tanglaw. Nag-amat-amat lang kami. Hanggang malayo na malakaran namin. Kung minsan namamatay yung apoy namin, wala na kaming apoy. Disturb din kami na sa ngayon na moderno ng teknolohiya, tapos yung kahoy pa, hindi mo pa alam saan manggagaling yung kahoy, di ba? Hardwood ba yan? O baka sa gubat, di ba? Natural na gubat. Again, hindi rin siya makatarungan na pairalin pa rin sa ganitong sitwasyon. Makakuan ba, madilim masyado? Parang malapit masyado sa akin yung tingting. Masama ba? Pakiramdam ko mahigpit ang paghinga ko. Panghabang buhay na ba ito? Ano lang? Hanggang nagtanda kami. Ganyan lang, sige lang kadilim. Kapag umuulan, hirap silang gumawa ng apoy. Iba-ibang paraan ang ginagawa nila para magkailaw. Yan ang ilaw na alam namin. Ito, pag mo ito, biyakin mo itong buho. Pag biyak mo, bigtisin mo. Pero ipitin mo na yung battery. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9. Oo, yan ang battery ito. Oo, hindi na yan. Hindi na nagalinga sa radyo. Wala pang isang talampakan ang aabuti ng tanglaw ng 2 maliit na bumbilya. Parang alitap-tap. Wait ng alitap-tap. Literal silang nangangapa sa dilim. Ano na talaga doon? Kapa-kapa lang namin yung pagkain namin. Nakagatong yung apoy namin. Pero iba rin ba? Pero hindi ba perme? Mamamatay rin. Parang bulag na kami. Parang bulag na. Wala talaga. Mabuti-buti yung maliwanag ang buwan. Yan. Maganda. Wala silang kaalam-alam kung ano ang kuryente. Ayawan siguro kung makagamit kami, baka mamatay. Dahil mahawakan namin daw, nakakamatay raw kung hawakan. Totoo yan. Kurente raw kung mahawakan namin, mamatay kami. Totoo yan. Natakot lang kami, siguro. Kung tutusin, hindi imposible ang magkaroon ng kuryente sa Palawan. Pero sa dami ng pamilyang hindi pa nakararanas, magkaroon ito, maliwanag na hindi sila prioridad ng gobyerno.